May mga lugar na hindi tayo pamilyar, pero hindi tayo dapat mapanatag na ligtas ang mga lugar na yon. Sapagkat magaganda ang mga nakikita natin, ngunit sa kabila nun ay nagtatago ang bumabalot na kababalaghan kung saan nagkukubli ang mga kampon ng kadiliman. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Jomar, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan naming magkakaibigan noong magtungo kami sa isang baryo kung saan nakaengkwentro kami ng mga aswang. Natatandaan ko pa noong taong 1996. Nakatira pa kami ng aking pamilya sa bahaging Leyte at kasagsagan pa ng pag-aaral ko sa sekundarya. Likas akong mahilig sa galaan kaya madalas akong nasisermonan at nasasabihang tamad ng dalawa kong kapatid. Mas gusto ko pang lumalabas at magtungo sa magagandang lugar kaysa gumawa ng mga gawaing bahay. Pero masipag naman ako sa pag-aaral. Hindi ako matagpuan sa aming bahay tuwing Sabado at Linggo, sapagkat sumasama ako sa dalawa kong kaibigang sina Arnold at Owen. Isang araw nagkayayaan kaming magtungo sa isang talon na may ilang kilometro sa aming mga bahay. Si Arnold ang nakadiskubre noon at sinigurado niyang mag-e-enjoy kami sa paliligo sa lugar na yon. Nagplano kami ng mga dadalhing mga pagkain at pagsapit ng umaga ng Sabado ay gumayak kami. Ayaw pa akong payagan ni Nanay Amanda at pinapagawa ako ng mga gawaing bahay bago umalis sa aming bahay. Pero nagkunwari akong sumunod sa mga utos niya, at noong bandang nagtungo siya sa kusina ay bigla akong pumuslit. Natuwa ako at abala sa likod bahay ang ate at kuya ko samantalang nasa laot naman ang aking ama. Walang nakapansin sa kanila na lumabas ako ng bahay. Dali-dali akong umalis at nagmamadaling magtungo sa tagpuan naming magkakaibigan. Pagkakita sa akin nina Owen at Arnold ay medyo napasimangot pa sila sapagkat nahuli pa ako ng 5 minuto. Pero hindi nagtagal ay nawala na din ang inis nila sa akin nang makita ang mga baon kong biskwit. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at naglakad na kami patungo sa talon. Totoo nga palang ilang kilometro din ang layo nito, pero bago magtanghali ay nakarating kami doon. Namangha kami sa kagandahan ng lugar. Maraming mga punong kahoy at batuhan sa paligid. Tuwang-tuwa kami noong umakyat kami sa mataas na bahagi at nagpakahulog. Pagkatapos ay lumubog sa malamig at preskong katubigan. Napapasigaw kami sa sobrang lamig ng tubig at talagang nanunuot yon sa aming balat. Inabot kami ng matinding sikat ng araw bago kami umahon sa aming pinaglalanguyan. Nakaramdam na din kami ng mga gutom kaya pinagsaluhan na namin ng mga dalang biskwit at mga baong tubig. Hindi na kami bumalik sa paglalangoy sapagkat mainit na ang sikat ng araw. Humanap kami ng lugar kung saan pwede kaming magpalit ng aming mga damit. Maswerte kaming nagtungo sa lilong ng isang malaking puno at doon mabilis na nagsipagpalit ng mga damit. Nang makatapos kami sa aming mga ginagawa, ay nag-umpisa na kaming maglakad at umuwi sa aming mga bahay bago kami abutan ng hapon. Naglakad-lakad kami subalit hindi pamilyar kay Arnold ang mga daan na tinatahak namin. Mukhang naligaw kami. Sa kasamaang palad pa ay wala kaming matanaw na mga kabahayan at mga tao na pwede naming mapagtanungan. Dumiretso kami sa paglalakad hanggang sa may narinig kaming mga taong nagtatawanan at nagkakasiyahan. Lumakad pa kami ng lumakad hanggang sa may nakita kaming liblib na baryo sa may kakahuyan. Saglit kaming huminto at napansin naming abala ang mga tao sa pagluluto. Ang iba ay umaawit at sumasayaw, samantalang ang iba naman ay umiinom ng alak. Tila may nagaganap ngang pagdiriwang sa lugar na yon. Naisipan ni Owen na tumigil na muna kami at magtungo sa lugar na yon upang makikain.
sapagkat malayo pa ang aming mga bahay at siguradong maaabutan kami ng gutom sa daan. Sinaway ko siya at sinabing nakakahiya kung makikikain kami. Hindi kami inimbita sa lugar na yon at isa pa ay baka abutan kami ng dilim sa daan kung magtatagal kami, subalit hindi nakinig si Owen. Bagkus ay pumasok siya sa loob ng baryo. Wala na kaming nagawa ni Arnold kung hindi sundan siya. Nagulat ang mga tao sa paligid pagkakita nila sa aming mga presensya. Tila nahinto ang kanilang kasiyahan nang bigla kaming pumasok sa kanilang baryo. May isang matangkad na lalaki ang lumapit sa amin at nagtangka akong makipag-usap. Humingi ako ng paumanhin sa pagkakaistorbo namin sa kanilang kasiyahan. Balak lang sana naming makidaan at pauwi na kami sa aming bahay. Ngumiti ang lalaki at inimbitahan niya kami na wag na munang umalis at sumali sa kanilang kasiyahan. Nagpasalamat kaming magkakaibigan at dinala niya kami sa isang mahabang lamesa katabi ng ibang mga nagiinuman. Sinenyasan niya ang iba pang mga kasamahan para bigyan kami ng mga makakain. Noong maaamoy namin ng masasarap na mga putahe, ay biglang kumalam ang aming mga sikmura. Hindi namin intensyong makikain lalo pat hindi namin kilala ang mga residente doon. Kung hindi sana naging masiba si Owen, ay hindi kami mapipilitang pumasok sa lugar na yon. Maya-maya ay may tumapik sa balikat ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang babae na may mahabang peklat sa kanang pisngi. Kinabahan ako dahil kahit maganda siya ay kinilabutan ako sa peklat sa kanyang muka. Ngumiti siya sa amin at sinabing nagagalak siya na may bumisita sa kanilang baryo. Hindi kasi sila nag-iimbita ng ibang mga tao kung hindi ang mga nasasakupan lamang nila. Nagpakilala siya bilang si Aling Isadora at asawa niya si Mang Istong, ang lalaking sumalubong sa aming magkakaibigan. Napuno kami ng kasiyahan sapagkat magigiliw sila sa mga dayong katulad namin. Walang ano-ano ay may dumating na dalawang babae na may dalang mga kanin at masasarap na mga putahe. Inilapag nila sa mesa ang mga pagkain at pagkatapos ay umalis sila sa aming harapan. Inalok kami ng mag-asawa na kumain kaya naman nag-umpisa na kaming kumain ng iba't ibang mga nakahaing ulam. Masasarap at talagang nabusog kami. Inubos namin ang mga ulam at ganoon na lang ang paghanga namin sa kabaitan ng mag-asawa. Lumipas ang ilang sandali ay sinabihan kami ni Mang Istong na wag na munang umuwi sa aming mga bahay at mayroon silang pagdiriwang hanggang sa sumapit ang gabi. Kung maaari ay magtagal at magpalipas na kami ng magdamag sa kanilang baryo. Handa naman siyang patuloyin kaming magkakaibigan sa kanyang tahanan at ipakilala sa kanyang pamilya. Nagpasalamat kami pero nag-aalangan kaming magkakaibigan sapagkat siguradong mag-aalala ang mga magulang namin kapag hindi kami umuwi sa aming mga bahay. Naglakas loob na magsalita si Arnold kaso naalintana ang lahat noong may dumating na mga kalalakihang may bitbit na katawan ng isang dalaga. Kinabahan kaming tatlo, lalo pat inilapag sa mahabang lamesa ang dalaga. Naghihingalo ito at puno ng mantsa ng dugo ang kanyang damit. Nagmamakaawa siya sa mga kalalakihan na wag siyang papatayin subalit parang mga bingi ang mga ito na walang naririnig. Nakangisi sila habang titig na titig sa katawan nito at mga mukhang natatakam. Masama na ang kutob namin. Kumisap-kisap mata ako at nakakita ako ng mga dahon ng saging sa paligid. Napasulyap ako sa mga pinggan at nakakita ako ng mga sapal ng nyog. Walang anumang mga putahe ang nakahain sa mesa. Nawala ang mga karning ulam. Namilog ang mga mata ko at dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko. Mukhang alam ko na kung saan kami naroroon. Umalis ang mag-asawa at nagtungo sa lugar kung saan nakahiga ang dalaga. Kumuha ng mga sandata ang mga kalalakihan
habang ang mga kababaihan ay naghahanda ng mga panggatong sa mga kumukulong kawa. Kinalabit ko sina Arnold at Owen, pero para silang estatwa na nakatayo habang nakatingin mabuti sa dugo ang babae sa lamesa. Maya-maya ay lumapit ang mga kalalakihan na may hawak na mga itak at iba pang matutulis na mga sandata. Hinambalos nila ang dalaga at sumirit ang dugo nito. Kasabay pa na pinagpuputol-putol ang mga katawan nito. Halos napayuko ako at napapikit sapagkat ayaw kong masaksihan ang karumal-dumal nilang ginagawa sa babae. Mabilis na lumipas ang oras at nag-angat ako ng tingin. Wala na ang bangkay ng babae sa mesa. Nakita ko ang ulo nito sa malaking kawa na pinagtutulungang haluin ng mga kababaihan. Pinalibutan kaming magkakaibigan ng mga kalalakihan. Nanlilisik ang kanilang mga mata habang may hawak na mga armas na tigmak ng dugo. Umuusal si Mang Istong ng mga kakaibang dasal at iyon ang naging daan upang mahilo at mawalan kami ng malay. Nagising na lang kami na nakatali ang mga kamay namin sa katawan ng mga puno. Napapaiyak si Owen sa sobrang takot, samantalang si Arnold ay tulalang nakatingin sa mga aswang na naguumpukan sa bawat lamesa at nilalantakan ng kakaibang putahe. Naisip ko na baka yun ang katawan ng pinatay nilang dalaga. Pakiramdam ko noon ay doon na ako papanawan. Matatapos ang buhay ko sa kuta ng mga aswang. Maya-maya ay nagsalita si Arnold at nasabi niyang gusto pa niyang mabuhay at makatakas sa baryo na yon. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng mga kampon ng kadiliman. Ayaw niyang masayang ang kanyang buhay dahil lamang sa mga masisibang mga halimaw. Doon ako nagkaroon ng pag-asa na mabuhay. Sinenyasan ko ang mga kaibigan ko na piliting makawala sa mga tali sa puno at hahanap kami ng tiyempo para makatakas. Total ay medyo malayo ang distansya namin sa mga aswang, kaya may pag-asa kaming makatakbo. Sinikap namin makawala sa mga panali kaso nahirapan kami, sapagkat panay ang sulyap sa amin ng ilang mga kalalakihang nag-anyong mga aswang. Hindi naman kami nagpahuli at nagkunwari kaming natutulog kaya noong mapansin nilang hindi kami gumagalaw, ay saka sila nag-focus ng atensyon sa kanilang mga kinakain. Matagal bago kami nakatakas sa pagkakatali sa amin. Maingat kaming lumakad palayo kaya lang sa kamalasan namin ay may nakakita sa aming aswang. Sumigaw siya sa kanyang mga kasamahan kaya hinabol nila kami. Napilitan kaming tumakbo. Nagkasugat-sugat ang mga katawan namin nang sumuot kami sa matitinik na halaman sa dinaanan naming talahiban. Papalubog na ang araw sa kalangitan at nakakarinig na kami ng mga ibong humuhuni at pumapagaspas sa mga punong kahoy. Pagod na pagod kami sa pagtakbo pero hindi kami tumigil sapagkat nakasunod sa amin ang mga aswang. Tumutunog na ang hininga ko at medyo nahihilo na ako pero patuloy pa rin ako sa pag-iika-ikang pagtakbo. Hindi namin alam kung saan kami patungo pero iisa lamang ang gusto naming mangyari noong mga sandaling yon. Makalayo at makatakas kami sa mga aswang. Malapit na akong mawalan ng malay nang maalalayan ako ni Owen. Magkakaakbay kaming lumabas sa talahiban at nakarating kami sa isang lugar kung saan may mga ilan-ilang mga bahay. Gabi na noon, lumitaw na ang kabilugan ng buwan sa kalangitan kasama ang mangilan-ngilang mga bituin. Naisipan naming magkakaibigan na malayo na ang pamayanang yon sa baryo ng mga aswang, kung kaya't posibleng ligtas na kami at pwede na kaming makahingi ng tulong. Kumatok kami sa isang maliit na bahay at humingi kami ng tulong pero walang sumasagot. Nagpatuloy kami sa pagkatok at makalipas ang ilang minuto ay natigilan kami sa pagsigaw ng marinig namin ng mga papalapit na pag-angil sa paligid. Hindi pa pala doon nagtatapos ang aming kalbaryo. Napalunok ako ng laway. Halos manuyo ang lalamunan ko. Binalot na naman kami ng kaba at kakaibang panlalamig.
Lalo pat natanaw namin sa di kalayuan ang mga mapupulang mga mata na nagmumula sa mga aswang na humahabol sa amin. Mukhang wala na kaming kawala sa mga oras na yon. Bahagya kaming napaatras at bumangga kami sa matitigas na bagay. Napabagsak kami sa lupa at nakita namin na may ilang kalalakihan na matatanda. Mahahaba ang mga mapuputing buhok, samantalang ang iba naman ay mga kabinataan, kadalagahan at mga ina. Marami silang taglay na mga tattoo sa kanilang mga katawan. May hawak silang mga sibat, itak, punyal at iba pang makalumang mga sandata sa pakikipaglaban. Umatras kami at lumayo sa kanila. Natakot kami sa anumang posible nilang gawin sa amin. Nagulat kami at nagtaka sapagkat hindi nila kami pinansin na para bang hindi nila nakita ang aming mga presensya at umusad sila sa paglakad. Sinalubong nila ang mga aswang at walang habas na inatake. Namangha kami at halos hindi makapaniwala sa aming mga nakita. Hindi tinatablan ng mga sugat at kalmot ang mga taong yon habang nakikipaglaban sa mga aswang. Pinagsasaksak, dinurog at pinagpuputol-putol nila ang mga katawan ng mga aswang. Animoy mga berdugong bihasang bihasa sa pakikipaglaban. Inubos nila lahat ng mga aswang na nagtangkang lumapit sa kanila. Lumipas ang ilang minuto ay unti-unti silang lumapit sa amin. Nagpakilala ang isang matandang lalaki na may mahaba at maputing buhok. Siya si Ginoong Ramir at siya ang namumuno sa kanyang nasasakupan. Ipinakilala niya ang kanyang mga kasamahan bilang mga pikahan o mga mandirigma na mula sa basilan. Pinili nilang manirahan at makipagsapalaran sa isang lugar sa Leyte at magtayo ng sariling pamayanan. Lumalaban din sila sa mga aswang, masasamang mga elemento, gayon din sa mga masasamang taong naghahasik ng krimen. Tinitigan niya kaming tatlo at nasabi niyang naligaw kami ng daan at hindi namin alam ang pabalik sa aming mga bahay. Nabanggit din niya na alam niya kung anong totoong nangyari sa amin. Nagulat kami at tinanong ko siya kung paano niya yun nalaman. Ngumiti si Ginoong Ramir at sinabing bukas ang kanyang ikatlong mata, kaya wala kaming maililihim sa kanya. Pinayuhan niya kami na magpabukas na sa pag-uwi at patutuloyin na muna niya kami sa kanyang bahay upang makapagpahinga sa buong magdamag. Kinabukasan na niya kami ihahatid sa aming mga tahanan. Noong una ay nag-alangan kami at hindi kaagad nagtiwala sa kanya. Pero noong sinabi niya na may mga lagalag na mga aswang na pwede naming makasalubong sa daan kung ipagpipilitan naming umuwi sa aming mga bahay, ay saka pa lamang kami naniwala sa kanyang mga sinabi. Pinatuloy niya kami sa loob ng kanyang bahay. Sa unang tingin naming magkakaibigan, ay tipikal na bahay yon sa probinsya. Hindi malaki pero pwedeng magsiksikan sa iisang kwarto ang ilang bisita. Ipinakilala kami ni Ginoong Ramirez sa kanyang asawang si Ginang Luwalhati, pati sa kanilang dalagang anak na si Ada. Mukha silang maharlika at kita ko na may kakaibang tapang sa kanilang mga mata. Yung mga tipong palaban at hindi pa sisindak sa mga aswang. Nagpasalamat kaming magkakaibigan sa kabutihan nilang ipinakita sa amin. Itinuro ni Ginoong Ramir ang isang kwarto na aming tutulugan. Pero bago kami magtungo doon, ay inalok na muna niya kaming kumain. Bigla kaming nakaramdam ng gutom. Pinaupo kami ng mag-asawa sa hapagkainan at hinandugan ng 3 mangkok ng lugaw at 3 basong tubig. Nag-umpisa kaming kumain at noong makatapos kami ay nakaramdam kami na parabang hinahalukay ang aming mga tiyan. Walang ano-ano ay sabay-sabay na bumaliktad ang aming mga sikmura. Nag-unahan kami na sumuka sa lababo at nakita naming may inilabas kaming maiitim at mababahong likido. Nakahalo ng lugaw na aming kinain, gayon din ang mangilan-ngilang sapal ng nyog. Noong mahimasmasan kami ay ipinaliwanag ni Ginoong Ramir na balak talaga kaming patayin ng mga aswang.
Maya-maya ay may ibinigay siyang lana sa amin na nasa loob ng botelya. Ipinahid niya yon sa aming tiyan at kumalma ang aming mga sikmura. Hindi rin kami nakaramdam ng anumang gutom kahit walang laman ng aming mga tiyan. Tumagal ang ilang sandali ay inutusan na niya kaming magpahinga. Pagpasensyahan na lang namin kung medyo maliit ang kwarto na ibinigay niya sa amin. Yun pala ang dating silid tulugan ng isa pa niyang anak na lalaki na umalis at ng ibang bayan upang magtrabaho. Nagpasalamat kami kay Ginoong Ramir at pumasok na kami sa loob. Pinagkasya namin ang aming mga sarili sa maliit na kamang may banig. Hindi naman mainit noong gabing yun. Ang katunayan pa nga ay mahangin sa labas at malamig ang paligid. Kaya naman mabilis kaming inantok at talagang napasarap ang tulog namin. Hindi na namin naisip ang mga nagdaan sa buong maghapon dulot ng pagod. Kinabukasan bago sumikat ang araw, ay pinagkape kami ni Ginoong Ramir at pinakain ng kamote. Saka kami lumabas sa kanilang bahay. Hindi na kami nakapagpaalam sa kanyang asawa at anak sapagkat natutulog pa ang mga ito nang lisanin namin ang kanilang bahay. Nag-umpisa kaming maglakad at nagbahagi kami ng karanasan kay Ginoong Ramir. Pinayuhan niya kami na wag nang babalik sa direksyong yun sapagkat ang talon ay may daan patungo sa mga balwarte ng aswang. Walang sino mang tao ang nagagawi sa lugar na yon, sa takot na baka mapatay at makain ng mga aswang. Posibleng ang dugo ang babaeng nakita namin ay turista at wala din siyang kaalam-alam na mga aswang ang nakatira sa baryo. Sinundot ako ng aking konsensya at napagnilayan ng mga kasalanan ko. Hindi ko kaagad naisip na mapapahamak pala ako dahil sa sobrang kasabikan ko sa paggala at pagsama ng mga kaibigan ko. Siguradong nag-aalala na ang aking buong pamilya at malamang ay pinaghahanap na kaming tatlo. Hindi nga ako nagkamali noong makarating kami sa aming nayon ay nakita namin ang umpukan ng aming mga magulang kasama ang ilang barangay tanod. Pagkakita nila sa amin ay lumapit sila at isa-isa kaming sinermonan at pinagpipingot sa tenga. Galit na galit ang nanay ko na may halong pag-aalala ang kanyang boses. Pinakalma na lang sila ni Ginoong Ramir at ipinagtapat ang buong katotohanan. Biglang nahabag ang mga magulang namin sa aming mga kalagayan at minabuti nilang isama na kami sa aming mga tahanan. Pero bago pa kami sumunod ay minabuti na muna nilang magpasalamat sa kabutihang ginawa sa amin ni Ginoong Ramir. Sinabihan namin ang aming mga magulang na mauna nang umuwi sa aming mga bahay at balak naming magkakaibigang formal na magpaalam kay Ginoong Ramir. Pumayag sila at nauna na silang maglakad patungo sa aming mga tahanan. Noong medyo nakalayo na sila ay nagpasalamat kami kay Ginoong Ramir. Pero bago pa kami maghiwa-hiwalay ay may ibinigay siya sa amin na tigi-isang mga medalyon. Isuot daw namin yon at ingatan. Ang mga medalyon ang magiging pananggalang namin sa mga masasamang elemento at proteksyon sa mga panganib. Medyo nagtaka kami pero tinanggap namin ang mga medalyon bago nagpaalam sa kanya. Subalit sa pagkisap ng aming mga mata ay naglahong parang bula sa Ginoong Ramir sa aming harapan. Nagulat kami at wala na kaming nagawa kung hindi bumalik sa aming mga bahay. Lubos ang aming pagtataka kung saan siya nagpunta. Bumalik kami sa aming ordinaryong buhay at medyo binawasan na rin namin ang paggagala at bumawi kami sa mga pagkukulang namin sa aming mga magulang. Natuwa ang aming pamilya sa aming magandang pagbabago simula nang makaranas kami ng kakaibang engkwentro sa mga aswang. Noong una ay nagpapasalamat kaming magkakaibigan sapagkat inililigtas kami sa anumang panganib ng medalyon na ibinigay ni Ginoong Ramir. Subalit sa pagdako ng mga araw ay unti-unting nadidiskubre ang iba pa nitong epekto sa aming mga katawan. Minsan akong aksidenteng nahiwa ng kutsilyo sa aking daliri habang naglilinis ako ng isda. Laking gulat ko na biglang nawala ang hiwa sa daliri ko.
Hindi lamang yon. Tumulong ako sa pagkukopra sa aking ama noong mga panahong tumigil muna siya sa paglaot. Aksidenteng may bumagsak na bunga ng puno ng nyog sa aking ulo at maswerteng walang masamang nangyari sa akin. Dinala ako ng tatay ko sa bayan upang ipasuri sa doktor, subalit wala namang natamong pinsala ang ulo ko mula sa bumagsak na nyog. Kinabahan ako at dumiretso ako sa dalawa kong kaibigan. Napag-alaman ko na kahit sila din pala ay nakaranas na kamuntik maaksidente. Subalit hindi sila tinatablan ng anumang sugat o pinsala sa katawan. Marahil ay dulot yun ng medalyon kung kaya't nagtungo kami sa kakilala naming albularyo at ipinasuri ang mga medalyon. Doon ay napag-alaman namin na si Ginoong Ramir ay mula sa malalakas na lumang mandirigma sa Basilan at may tanga ng mga uri nila ng mga medalyon at tattoo sa katawan na hindi tinatablan ng mga bala o anumang matutulis na mga sandata. Mahahaba rin ang kanilang mga buhay at hindi sila basta-basta dinadapuan ng malulubhang sakit. Posibleng dumating ang araw na magkaroon din kaming magkakaibigan ng kakayahang mayroon sila sa pamamagitan ng mga medalyon. Sadyang maraming ang hiwaga sa ating mundong ginagalawan. Hindi namin ipinagtapat sa aming mga magulang ang tungkol sa kapangyarihan ng medalyon. Pero nagulat na lamang kami isang araw nang matagpuan namin ang aming mga sarili na mayroong mga tattoo sa aming mga dibdib, pababa sa aming tiyan. Kahit anong gawin namin ay hindi yun naaalis sa aming mga katawan na para bang habang buhay na yung nakaukit doon. Lumipas ang ilang taon na kapag-aral kami sa kolehiyo at naulit na naman ang bangungot ng aming nakaraan. Iisa ang kursong kinuha naming magkakaibigan at iisa din ang universidad na pinasukan namin sa lungsod. Pinagtulong-tulungan kaming pag-aralin ng aming mga magulang sa maayos na paaralan. May nakilala kaming kaibigang nagngangalang Dino. Isinama niya kami sa kanyang probinsya sa Ormoc sapagkat pista sa kanilang lugar. Inakala namin ni Owen at Arnold na tipikal na pista lamang yon. Subalit noong dumako ang gabi ay nagulat kami nang makita sa labas ng bahay na may pinoprosesyong bangkay ng mga tao na binibitbit ng mga aswang. Nabahala kami at binalak naming tumakas pero hinarangan kami ni Dino at nalaman namin na aswang pala lahat ng mga nakatira sa lugar na yon. Pinagtulungan namin siya at nakatakas kami sa kanyang bahay. Mabuti na lamang at may kakayahan ng medalyon na ikubli kami sa mga kaaway. Tumakbo kami ng tumakbo. Dala ang mga gamit namin sa kasukalan. Sa awa ng Diyos ay walang aswang na nakakita o nakaamoy sa amin. Hanggang sa makalabas kami sa barangay ni Dino. May nakita kaming mga pasaherong nag-aabang ng masasakyang bus. Wala pa kaming tulog at naliligo kami sa pawis. Hindi na namin ininda ang aming mga amoy at pagmumuka. Noong may humintong bus ay dali-dali kaming sumakay at hindi na kami lumingon sa paligid. Pinagtitinginan kami ng ilang mga pasahero at tila nagtataka sila kung saan kami nanggagaling at kung bakit madudumi ang aming mga itsura. Hindi na namin sila pinansin at nang magtanong ang konduktor kung saan ang destinasyon namin, ay kaagad kaming tumugon. Kahit siya ay nagtataka kung anong nangyari sa amin, kaya napilitan na kaming magkwento. Hangang-hanga ang konduktor sapagkat nakaligtas pa kami sa balwarte ng mga aswang. Hindi na namin binanggit ang tungkol sa medalyon at nagpasalamat na lamang kami sa pag-aalala ng doktor sa aming kaligtasan bago namin ibinigay ang aming mga bayad. Simula noon ay hinding-hindi na namin nakita si Dino na pumasok sa universidad. Hindi na rin kami sumama sa mga bago naming kaibigan, lalo na sa mga pistahan sa mga probinsya. Ayaw na naming maranasang kamuntik mapatay ng mga aswang pero higit sa lahat ay nagpapasalamat kami sa Diyos. Gayon din sa bisa ng kapangyarihan ng medalyon na palagi kaming pinag-aadya sa masama.
Base sa mga naranasan namin, masasabi ko na talagang mahirap magtiwala sa mga bagong kaibigan na hindi pa nasusubukan ang tagal ng pagkakakilala. Mahirap din palang makipagpalagay ang loob lalo pat panluloko lamang ang motibo nito para makipagkaibigan. Mas pipiliin ko pa na makisama kina Arnold at Owen na alam ko kahit na mga tarantado kung minsan, mayroon pa ring busilak na kalooban at masasabi kong tunay na mga kaibigan. Hindi ako iniiwan lalo na sa oras ng kagipitan. Hindi man namin kailanman nakita at nakasalamuha si Ginoong Ramir ay alam naming ginagabayan niya kami sa pamamagitan ng mga tinig na bumubulong sa aming mga diwa sa tuwing may magaganap na kapahamakan sa aming mga buhay. Malaki ang utang na loob namin sa kanya at tila hulog siya ng langit sa amin. Bukod sa pagliligtas ng buhay, may swerte din nadala ang medalyon sa amin. Umani kami ng mga karangalan sa universidad at nagbukas ang maraming oportunidad sa aming magkakaibigan. Sa kasalukuyan ay may sari-sarili na kaming mga buhay. Hindi na kami nanirahan sa aming lugar at mas pinili na naming manirahan sa syudad kasama ang aming mga magulang, pati ang aming mga asawa at mga anak. Iniingatan pa rin naming magkakaibigan ng mga medalyon at hindi kami nahiyang ibahagi sa aming pamilya ang aming mga naging karanasan noong kabataan namin at kung paano kami nakatakas sa balwarte ng mga aswang. Gayon din ang pagtulong sa amin ni Ginoong Ramir na nagkaloob sa amin ng mga mahihiwaga at makapangyarihang medalyon. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay marami kayong napulot na aral sa aming karanasan.